Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Homeowner nagbayad sa kolektor ng pag-ibig. Pera di raw niremit. May-ari ng bahay pinaalis na, sasakyang nirenta, ipinahiram sa kaibigan. Ang ending, tinangay. May-ari ng sasakyan, siya ang binabalikan. Mga magulang na ipinasok ang anak sa workshop, nagpabitag. Talent agency, nagsara. Pangarap na pag-aartista, nauwi sa wala. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. At isasama niya daw po ako sa family reunion nila. Ako po si Gerald Dilaw, taga Santa Rosa, Laguna, mekaniko po sa Big Bike Medic. Lumapit po ako sa Bitag para ireklamo po ang aking kasamahan na si Justin Howard Domingo Gumpal na nanloko po sa akin. Renta po kami ng sasakyan gamit ang pangalan ko. Agad naman po ako nagtiwala dahil sa kadahilanan pong stay in po kami parehas sa trabaho. Ngunit pagkakuha niya po ng sasakyan ay itinakbo niya na po ito at hindi na po ibinalik. Nanawagan po ako, Sir Ben Tulfo, na tulungan niyo po ako upang malinis po ang aking pangalan at hindi po ako makasuhan. Maraming salamat po. Nawa po ay matulungan niyo po ako. Salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Okay, kakaibang sumbong ho to mga boss. Kaya lang kami ho sa Bitag since 2005 na inkwentro na po namin iba't ibang sumbong kapareho po nito. Meron pong rent tangay. Meron pong hiram tangay. Meron pong sinasabing sinasanla tapos pagkatapos binibenta tapos tinatangay. San, ben, tangay. Sanla, benta, tangay. So ito po yung mga iba't klase mga sumbong. Ngayon, iba po itong kasama natin ngayon, si Gerald Dilaw. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Ay nabalitaan namin tungkol dun sa sumbong mo. Ano ba talaga nangyari dito? Bakit lumapit ka sa amin? Ano bang nangyari doon sa sasakyan ng merentahan mo at pagkatapos ipinarenta mo naman sa iba? Actually po, nag-usap po kami nung kaibigan ko. Kasama ko po siya sa trabaho. Nakiusap siya sa akin na tulungan ko siya makapagrenta ng sasakyan kasi wala daw siya mga IDs. Okay. Gagamitin daw po namin sa reunion, magtiwala daw po ako kasi po isasama niya naman daw po ako. Okay. Sabi ko, so sige. Sige, nandun na tayo. Ha? Opo, Okay. nandun na po. So, in other words, napahiram mo? Opo, siya po kasi yung nagbayad ng renta. Siya nagbayad ng renta? Pangalan ko lang po yung ginamit. Ginamit ng pangalan. So ngayon, nasaan daw yung sasakyan? Nasaan yung kaibigan mo? Actually po, nagtatago na po siya ngayon. Hindi ko So, po alam kung may picture ka niya? Meron po. Meron ka lahat? Meron naman po ang address. Siya yung kaibigan mo? Opo, yan po. Yan Justin po, po. Justin. Si Justin yan, hindi Justin. Si Justin na yan. Okay. So, ano ngayon ang sinasabi ng taong hiniraman mo, yung owner na sasakyan sa car rental? Anong napaliwanag mo ba? Napaliwanag ko naman po So, sa anong kanya. nangyari sa paliwanag Pero mo? ang sabi po sa akin ng may-ari ng car rental, sabi po sa akin ni Sir Nino is, ako daw po talaga yung mananagot. Ano ba sa palagay mo? Ah, Ikaw ba'y mananagot? Wala kang pananagutan? Gusto ko na makita kung anong pananaw mo rito kasi mas maganda nagkakaintindihan tayo. ang sa akin po kasi, kumbaga, pinapakita ko naman po dun sa may-ari ng car rental na in good faith po ako, willing po ako makipagtulungan. So, willing ka makipagtulungan? Opo, para hindi po ako yung kasuhan kasi wala Alam mo po. ba, kapag ikay nagrenta ng sasakyan, ginamit ang ID mo at siya, kaibigan mo yung nagbayad, kahit siya pang nagbayad lahat, pero dapat, dalawa dapat kayo. Pati rin siya, joint kayo. Yeah. Pero dito sa parte, parang ginisa ka sa sarili mo mantika eh. Opo, ganun. At mahirap paniwalaan na parang iisipin ng may-ari na baka naman ito ikakuntsaba ka. Hindi kaya? Hindi po, sir. Hindi kaya naglaro sa isipan ng may-ari ng sasakyan sa rental na ito'y kasama ka sa modus. Kinausap ka rin ba nila? Ganyan. Nakausap naman So, po. anong nila sinabi ako. mo sa kanila? Yun nga po, nakikiusap po ako sa Hindi, kanila. yun ang anong sinasabi nila sa'yo. Iba yung pakiusap mo. Sila yung nawalaan eh. So, sinong mananagot doon? Eh, yun nga. Kasi sa anumang bagay na medyo hiniram mo na hindi nila alam, binayaran ng kaibigan mo, pero tinangay, sino mananagot? Yung kaibigan mo o ikaw? Ako po kasi daw yung nasa Okay, kontrata. so anong sinasabi na may-ari? Ang sinasabi po nila na ako daw po talaga yung habulin nila kasi Talagang ako daw po yung nasa sino kontrata. nakapirma? Ako rin. Kaninong ID? ID ko po. Okay, sige. Diyan ka lang, kausapin natin ngayon si, itong may-ari ng sasakyan sa rental, ha? Titingnan natin, sige. Sa linya ng telepono, si Nino Leyesa, at nakikinig sa atin kanina, may-ari ng sasakyan. Magandang umaga sa iyo, Nino Leyesa.
Magandang umaga po. Okay, good morning sa inyo, Ninyo. Nakalive po tayo sa IBC TV 13, ganun din po sa CLTV 36. At salamat sa pagtanggap ng tawag namin. Ano pong situation din ngayon dito, Mr. Nino Elias, sa nangyaring natangay daw ata ng kaibigan niya sa sasakyan, nakapangalan sa kanya, although yung kaibigan niya nagbayad. So ano bang nakikita niyo rito? Anong gusto niyo sabihin sa kanya na nagpabitag po siya? Kami naman, dapat marinig yung panig mo. Anong say mo, Mr. Nino? Bali, sir, yan pong case po na yan is already filed na po dito sa jurisdiction po ng sa Malolos City, Okay. may Bulacan. Although, yes po, nag-rent nga po siya sa amin and after ng isang 15 days contract na rental para sa isang pick-up. Then, nung day 15 po, bumalik po siya sa amin at sinabi nga po na natangay nga daw po sa kanya yung sasakyan. From day 1 pa lang. Day 1 pa lang? Opo, day 1 pa paano lang daw po natangay? Ayun po yung ano yan. Paano daw natangay? Siya naman nag-grant. So, nireport niya na tinangay ng kaibigan niya. Opo, tapos na po yung rental. Hindi na po locatable yung vehicle. Matapos yung 15 days. Opo. Okay. Yung pagkakatanggal po ng GPS at around 10 days. Tinanggal yung GPS. rental. So, natanggal yung GPS ninyo? Yes po, opo. Sadyang Kasi po yung tinanggal or nasa- na-locate kung saan ang GPS ng sasakyan? Sorry po, sir. Na-locate nila? Ganun kagaling? Saan ba nakala... Yes po, so, na-locate po, plus po yung sa Toyota mismo, yung nakakabit po sa system, yung module, Oo. bypass din po. na-bypass. Alam talaga. So, in other words, professional mga ito. Hindi ito talagang... Masabi, sir, opo, hindi ko po maano yan, pero... Hindi, kung doon sa isipan mo, Kwento. Ako naman, kung talagang ako'y nagsasabi lamang, very fair ako rito. Biktima po kayo, maaring biktima mo rin to. Kaya lang, itong nagtangay na to, talagang may method siya eh. Meron siyang methodology, na-locate niya yung GPS, alam niya pati yung box na sinasabi mo, na-override niya, professional to. Mga typical to doon sa mga sindikatong nirerentahan, sa kaibigan, tinatangay, ang tawag niyan rentangay. So, nag-report po ba kayo sa police? Or anything like that? Part po ng procedure bago po ma-file yung kaso, dapat po naka-blatter po yun. Naka-blatter. Saan po kayo lumapit? Sa Highway Patrol or sa ANCAR or sa... Sa local police na lang po, Aha. sa Malolos din. So, ano pong ginawa ng police natin dyan sa Malolos, sir? So pagka-blatter naman po, actually po, nung pong nagpunta po siya after ng 15 days or yung mismong 15 days na rental pagkatapos, actually tinulungan ko pa naman po si Gerald to locate the vehicle. Nagpahiram pa ulit ako ng additional na car kasi kasama naman po niya yung employer niya that time na nilulutas yung problema. Alright. So that time po, nagpahiram ako. Then kami din po, lumakad din po kami doon sa mga possible long stops ng mga vehicle based on GPS record. Alright, okay. Sige, sa parte po to, alam po natin talagang rentangay ang ginamit dito, which I think kabisado ng mga highway patrol to. Pag sinabing rentangay, nung araw pa po to, nag-level up lang sila. Sir, sandali lang po muna, kinakailan makausap din natin tong sa Highway Patrol Group, sa Acting Chief of Operations Management Division, si Police Lieutenant Colonel Citadel Gaurian. Makikinig po sa akin. Magandang umaga sa iyo, Colonel Gaurian. Magandang umaga po, ma'am. Sir, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay, magandang umaga po. Okay, ma'am. Nakaabot na po siguro tong kaso na tong parang nirentahan tapos tinangay. Nakikita niyo sa ganitong klaseng kaso, ma'am, normally anong ginagawa ng Highway Patrol, especially pag nag-report na, kilala po yung nagrenta, tinangay, hindi po ito yung typical na parang the definition of, stolen while parked, unknown kung sinong nagnakaw, or forcibly taken na hindi mo kilala, carnapping po talaga yun. Pero dito ngayon, I don't know kung may bagong definition ng carnapping. Ito ba'y
magfo-fall dyan sa ganyang klaseng kaso na to na pinag-uusapan natin ngayon, ma'am? Yes sir. Yan po ay ang tawag po, tama po kayo, tawag po natin diyan ay yung rent tangay. So isa po yan na kung saan magre-rent po yung isang tao, and then after ilang days hindi na po magpapakita, hindi na po makukakita, at hindi na rin po isusoli yung sasakyan. So ang ginagawa po natin dyan, pag na-refer po sa atin ay pinapaalam po natin sa lahat ng ating mga, para po ma-inform yung ating po mga units, para po pag ma-tsempahan po yung sasakyan ay ma-recover po natin. Okay, so naka-alarma na po ito, ma'am, parang ganon. Yes po, yes po. Alright. Opo. So, anong kaso po ito sakaling ma-recover, ma'am? At kung sino in possession of that, kung sakaling na-alarma tapos nakita, ginagamit, ano pong normally ginagamit para maintindihan po ng mga nanonood po sa atin? Well, usually po, karnapin pong itinakaso natin dyan. Okay. But most, yung mga, usually pag ganyan po, nauuwi po siya sa estafa. Estafa, okay. Hindi po siya magpo-fall po doon sa the traditional karnaping. Okay. So under parang, 1050. ang dating, ma'am, parang car theft lang. Kasi po, initially, nagkaroon sila ng Yes. contract. Opo, Yes. pag-uusap. Opo. So parang estafa, which is qualification, parang car theft lang na somebody that you Yes, know. Nakilala mo yung nagnakaw. Yes po. Alright. Unlike dun sa carnapping, unknown kung sino yung personality. Opo. So forcibly taken, stolen, malparked, wala kang talagang alam dyan. Yung talagang Yes, plain po. carnapping. Dito, dahil sabi nyo nga, kilala. So magpo-fall pa rin siya doon, hindi sa carnapping, kundi estafa. Pero parang definition, parang car theft na ninakaw nila. Pero hindi, kasi ninakaw ng kakilala. Tinangay, parang ganun, ma'am. I see, okay. Opo, sir. So, nakaka-alarma. So, ma'am, with that, chinecheck lang po natin para malaman po ni Juan de la Cruz. Kaya lang, dito po sa mga nagrarenta ngay, naiipit po yung mga nagrarenta sa rental car, ano pong gagawin niyo po? Mag-iimbestiga ba kayo or nakikipagtulungan? Yes, Or po. ano pong ginawa Opo, po ninyo? Opo. Yung ating pong complainant, alamin lang po namin yung details, and then i-refer po namin yan sa kung hindi pa po na-forward sa PHP na Highway Patrol Team namin. So i-check ko po kung okay na nakapag translate na rin, nakapag-transmit na din po yung local police sa aming Highway Alright. Patrol Team. Okay. Kukunin po namin ang details. Alright. Sige, ma'am. Thank you so much. So, yung kausapin uli natin yung may-ari, ano, kung sino man yun. Kung sino itong may-ari. Okay, si Ninyo, nandiyan ka ba ba, Ninyo? Yes po, sir. Okay, ninyo ganito, ano, parang nasa local police pa rin yung kaso ninyo. But I think papasok na rito yung highway patrol na dapat malaman nila para may isagawa yung all points bulletin o alarma kung saan man yan, kasi malaki po yung highway patrol. Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Pag nag-alarma, nakakasiguro po tayo riyan. Siguro that's the first thing. So, anong balak mo ngayon dito sa nagrereklamo ninyo? Sasampahan mo ba ng kaso si Gerald or nakikipagtulungan naman siya? Actually po, sir, bilang as part of the process po sa company, the case is already filed na po. Kanino po naka-file? Doon sa kay Gerald? Prosecutor po sa Malolos. Sa kay Gerald? Po, against Okay, Gerald kay po. Gerald. So parang lumalabas, naka-file ang case sa prosecutor. Ano pong final ninyo? Estafa? Carnapping po and estafa. Carnapping and estafa. Pero na-define na nila kanina ang carnapping, yung talagang hindi mo kilala. Pero dito sa part na to, siguro para sa iyo, parang carnapping nga. Kasi lumalabas, alam mo ba kung bakit? Hindi nila kilala kung sinong humiram. Pero ikaw lang. I don't know kung paano gagawin ng prosecutor to. So wala bang ways na pwede kayo mag-usap nito or something like that? O hayaan na natin kasi kung naka-file na sa kaso, tayo, nakakaso na to. Ito ba'y nakasampa na mismo sa piskalya? May case na? May case number na? Yes. Yes po, opo. Alright. So with that in mind, hindi na po kami magsasalita kung may case number na. Ano? Pero sa amin, para lamang ma-vent out without having to influence kasi ikaw ba may abogado na? Wala pa po, sir. Pumunta ka na. Punta ka sa PAO. Sa Malolos, Public Attorney's Office. Kasi para nang sa ganun,
may karapatan ka rin. Inaakusahan ka, so may karapatan kang kumuha ng serbisyo ng abogado. Ninyo, maraming salamat, ha? Salamat po. Alright, sige. Ano tingin mo, Carl, dito? Well, siguro Sir Ben, yung masasabi natin dito is we tried talking dun sa may-ari, tried to see kung ano ba nangyari dun sa storya. Pero nandiyan pa si Lieutenant Colonel Citadel, nandiyan pa ba? Ma'am? Yes po. Ma'am, Yes po, sir. ma'am, thank you so much, ma'am. Ano, ina-expect po natin ay na-file na raw ata nila, ma'am. So, but thank you so much for, informing the public. Thank you so much for the information, education, pagdating po sa mga ganyang kaso. Ma'am, maraming salamat, mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Mabuhay din po kayo. Okay, balikan natin, Carl. Para Alright. in-explain natin sa publiko. Ano, sige. Yeah. So yung naging concern natin dito, Sir Benno, is para siguro sana makausap yung may-ari if there's something na magagawa niya in regards dito sa case. But as what you said kanina, as part ng procedure ng kanilang kumpanya, na they would have to file the case against the person, whoever rented the car. Kasi unang-una, si Sir din atay pumirma doon sa papeles, tama? May kontrata kayo, tama? Na nakalagay din ata doon kung hindi man madala yung sasakyan or what, meron legal liability sa iyo. Which is nakalagay doon sa kontrata, tama ba? Opo. Matanong ko lang, Sir, kasi may binabanggit na concern si may-ari kanina na kung saan nung unang araw pa lang natangay yung sasakyan, tama ba? Opo, unang araw po. Bakit nung day 15 ka pa nag-report sa kanya? Out of nowhere po kasi nagagawin niya po sa akin yun. Knowing po na galing po siya sa maayos na pamilya. Okay, hindi. Okay. So, pagdating sa part niyan, medyo hindi na kami magsasalita, ano? Siguro, we don't have to go any further kasi ang kaso muna sa prosecutor. Okay. So, baka kung ano pang sasabihin mo magamit laban sa iyo. Kami po ay nagpapalabas lamang ng ganito na pinakikinggan po namin. Parang nagiging forum po kami to, parang the grievance niya. Kaya lang, pumasok na po sa hukuman. So, medyo nasa poder na po ng kagawaran ng katarungan sa piskalya yan. Pag yan pumasok na yan, hindi na namin alam susunod. Bilang respeto, ginawa na po namin yung proseso. At yan pong sinasabing saysay po ng nag-iisang pambansang sumbong. Kumuha ka na ng PAW lawyer, ha? Okay. Actually, sir, hindi po kasi ako masyadong inaasikaso sa Malolos kasi hindi po ako taga Malolos. Pumunta ka muna. Parang karapatan mo yan pagpunta roon na talaga makakuha ka. Sabihin mo, pag nakakuha ka ng gano'n, normally, may proseso na yan. Gawin mo na lahat. Pagkalang magsusubo namin, pumalpak ka na doon sa unang transaction mo. Pati pagkuha ng PAW lawyer, hindi mo pa alam, magsimikap ka. Kasi kaya ka kung minsan nagaganyan ngayon, kinakailangan may kunting legwork, ha? Tinulungan ka na namin, kaya lang hindi ka namin matutulungan, hindi ka namin masasolve, nakasampa rin kaso, ha? Okay? Maraming salamat. Pumunta mo ka. Pero, pumunta ka na. Eto na, ha? Hindi namin trabaho na kuhanan ka ng abogado. Karapatan mo, dahil inaakusahan ka, na magkaroon ng abogado. Okay? Kung wala kang abogado, dahil akusado ka, may libreng abogado sa Public Attorney's Office. Okay? Alright? Sige, okay, Carl. Alright. At dyan tayo magbabalik dito sa ating pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Homeowner nagbayad sa kolektor ng pag-ibig. Pera di raw niremit. May-ari ng bahay, pinaalis na ang sumbong. Iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niya akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation.
Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Na-foreclose na daw yung bahay namin, kaya ibinenta na ng Pag-ibig. Gusto namin ma-resolve ang aming problema tungkol sa bahay namin. Ito po si John Paul Stephen Rojas pumunta sa amin na magkolekta sa monthly na binabayad namin sa bahay namin. Mula noong 2021 hanggang 2024, wala na daw kaming hulog na hindi namin nalalaman. Ang gusto namin sana mangyayari, ma'am, mahuli sana si John Paul Stephen Rojas para siya ang magpaliwanag kung bakit hindi niya binayad ng mga binayad namin sa kanya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, kausapin natin ngayon sa kabilang linya itong mag-asawang may-ari ng bahay na sina Rolando at Estrelita Mendoza. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Hello, sir. Ayun, magandang umaga po sa inyo, Ma'am Estrelita. Opo, sir. Alright. Ma'am, ako po si Carl Bitag, co-host po ni Sir Ben ngayong araw. Ma'am, meron kayo inilapit na reklamo na kung saan ay meron kayong binayaran na kolektor. Tama po ba? Hello, sir. Opo, sir. Okay. Ma'am, pakipatay lang din yung inyong pagmumonitor dyan sa ating live para hindi po tayo magkaroon ng sapawan, no? Hello, ma'am? Yes, sir. Sir. Yes. Sir Carl. Yes, ma'am. Ma'am, Yes, sir Carl. Hindi masyadong marinig itong cellphone na ito. Pwede din, sir, yung isang number doon sa itinext ko kay Sir Carl. Kay Sir Mar. Sige ma'am, kung ganun mahina, subukan natin na patawagan sa staff. Sige, tawagan niyo daw sa kabilang linya. Number na i-send ko kay Sir Mar, sir. Ito yung 0997. Sige ma'am, Sige. paano na lang natin ma'am sa staff, no? Sige po. Baka manalo ko sa loto niyan pag nangan yung number. Magdagsahin siya ng mga scam dyan. Baka itaya sa loto yan, manalo pa. So tawagan muna natin. Maraming ganitong klaseng itong sumbong na to, medyo manghihimasok dito yung Pag-ibig. Okay? So linawin po habang nag-aantay muna tayo na matawagan sila. So lahat po ng mga problema na kapareho nito, katuwang po natin dito ang Pag-ibig at gagawan po rin ng paraan sa mga ganitong klaseng problema. Kaya lang siguro ako naniniwala, pagtibayin pa ang batas doon sa mga medyo, ang problema ba nito is something to do, may nag-o pa? Yung problema dito, Sir Ben, is meron nagpakilalang kolektor. Ayun. Ay, Nung simple time yan. na nagmintis sila ata, parang may pumuntang collector for collection na daw. Naku, lalong sasagutin ng Pag-ibig yan. Ay, ito simple. Yung iba kasi mahirap. Yung mga parang lumalabas tinaboy muna dahil di nagbabayad, ayaw pa. Gusto pa sila pang bayaran Okay, ibang usapan yun. Pero ito simple to. Sige, diyan na ata. Alright. Estrelita, nandiyan ka na ba? Okay, calling pa lang. Mukhang excited siya kanina, Carl. Niya, Sir Carl! Ganun Sabi niya, si Carl! Ayaw ko doon sa nakakatakot si Sir Ben. Kaya medyo may excitement. Sir Carl! Pag sa akin, yes, Sir Ben. Nanginginig pa pinapagaan lang po natin yung mga habang inaantay po natin, bigyan natin malayo kasi ito. Anong probinsya to? Malayo to di ba? Yan, dyan na, sa linya na. Yan. Excited na sila, Carl. Mainit-init pa. Ayan na. Ready? Nandiyan na ba si Ma'am Estrelita? Okay, sir. Yan. Narinig mo na ba ako, ma'am, na maayos? Opo, sir. Naririnig na kita, sir. Alright. Ma'am,
So lumapit kayo no sa isang bagay na kung saan may binabayaran ko yung kolektor, tama po ba? Matanong ko lang ma'am, hindi ba kayo direkta nagbabayad noon sa Pag-ibig? Noon, sir, nagdidirekta kami, sir. Pagkatapos, ano ang nangyari? Ba't kayo nagbabayad sa kolektor? Pagkatapos nung pandemic, sir, yun ang umpisa niya na may collector na doon. May kolektor kasi nagmintis ba kayo ma'am doon sa inyong pagbabayad nung panahon ng pandemic? Po, sir. Okay. So dahil nagmintis kayo ng pandemic, may pupasok na mga kolektor, and then bakit ma'am kayo nagbabayad sa kanya? Sinabi niya kasi, sir, na siya na lang na pagbabayaran namin, sir. Tapos siya daw ang magbabayad sa Pag-ibig. Opo, sir. Nung tinatanong ko mga sir, sabi niya na naka-stack na lang doon sa envelope. Okay. Lang. Aha. Ngayon ma'am, natanong niyo ba doon sa mismong Pag-ibig nung time na lumalapit siya as collector, kung kinikilala ba talaga siya as collector ng Pag-ibig? Opo din, pero sa ibang officer sa GCCS and associate pa, sir. Ano pong sabi nila? Sir? Anong sabi ng Pag-ibig tungkol dito sa nagpapakilalang kolektor? Ay, sabi naman nila, sir, na doon sila sa ibang office din, sir, na GCCSO and associate. Pero, din, sir, kilala nila din, sir. Kilala nila, so sinabi nila na ito ay parang third party ng Pag-ibig. Hindi naman wala naman silang sinabi na third party, sir, para pag meron sila ang Parang Honda dating ito. nagingingit sa mga bahay-bahay. So ano yun, parang collection agency sila? Opo, sir. So yun ang pakilala sa inyo. Tapos gano'n na kayo katagal nagbabayad sa kanya? Ang tandaan ko kasi, sir, from 2021 to 2024, sir, pero sa 2025, nagbabayad din pa rin ako, sir, sa naniningil sa ng Okay, panglakad. sige ma'am. So nagbabayad lang kayo sa kanya, pagkatapos meron ba kayong resibo kada bayad ninyo sa kanya? Meron, sir, nung una, sir, wala kasi sabi niya na idadaan na lang yung resibo sa akin. Yes, ma'am. Ma'am, tinatanong ko lang, kada bayad ninyo, for example, pag-abot nyo ng pera, bumabalik ba siya na, merong resibo na dinideposit ni ganito sa Pag-ibig, ganyan. Meron bang ganon? Meron, sir, yung mga idinigikas ko, sir, na Yeah, i-Gcash mo sa kanya, pero sa kanya ba itong sinesendan mo, nagsisend ba siya ng resibo na bayad na niya sa Pag-ibig? Hindi ko lang alam, sir. So wala. Alright. And then meron kaming... Sige, ma'am. Nakuha na natin. So ganito, sinubukan na makipag-ugnayan ng Pambansang Sumbungan Bitag kay John Paul Rojas na nagpakilalang kolektor ng Pag-ibig. Ayon sa kanya, ay totoong may nasingil siya kay Estrelita Mendoza at nakahanda raw siyang tulungan si Estrelita na mabawi ang bahay. Well, kauna-unahan siguro, mas maganda na madulog natin dito sa Pag-ibig kasi this is a concern na kung saan nagagamit ang Pag-ibig sa ganitong klaseng bagay pero hindi siya nare-remit. So, siguro kung ganito, kung makakausap din natin mamaya-maya siguro ng konti itong Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund na si Sir Jack Jacinto, which we will be calling later. So, Sir Ben, ano pong sa tingin ninyo? Ang nakikita ko rito, parang nangungulekta pero parang may modus dito. So, anong ibig sabihin na may modus? Maaring, I don't know kung dati former employee, kung ano man to, siguro may... pero dapat natigil na. In short, nakuha ang tiwala niya. Mukhang modus. Kausapin mo siguro itong Vice President na para maayos na to kung ano bang dapat gawin. Alright, sige. So kausapin natin ngayon sa kabilang linya si Sir Jack Jacinto, Vice President Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jack. Magandang umaga po, Sir Carl, at magandang umaga po, Sir Ben, at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Alright. Sir, may gusto lang kami ilapit sa inyo na kung saan itong si Ma'am Estrelita, sila mag-asawa, aminado sila nung pandemic, nagkaroon sila ng pagmintis. Ngayon may lumapit sa kanila na umano'y kakilala daw ng Pag-ibig na part of collection agency
Ngayon, simula nung time na nagmimintis na sila para siguro ma-recoup yung kanilang losses dun sa pagbayad, ay nagbayad na sila dito sa mismong nangungulekta sa kanila. Pero hanggang kasalukuyan pala, sir, ay wala daw ata remittance sa Pag-ibig. Dahil mukhang hindi namin kung saan napupunta yung pera. Wala naman din binibigay ng resibo, pero bigay lang ng bigay si Ma'am Estrelita. Sir, ano pong masasagot natin dito? Una po sa lahat, maraming salamat po sa BITAG sa pagpapaalam po sa amin nang nangyari kay Ginang Mendoza at sa kanyang asawa, kay Ginoong Rolando. At alam ho ninyo, magayon ho namin kinukundena yung nagawa ho sa kanila kung sino man po, no, yung nagpakilala bilang kolektor ng bayad nila sa kanilang housing loan payment sa Pag-ibig Fund. At dama namin ho yung pinagdaraanan ho nila Ma'am Estrelita at ni Sir Rolando, at talagang ang gagawin ho natin dito ay tutuntunin ho natin yung taong yun na in short po ay nanglinlang sa kanila. At hindi naman po yan otorisado ng Pag-ibig Fund. At wala pong otorisado na mangolektang individual on behalf of Pag-ibig Fund para po sa bayad ng ating mga miyembro. So yan po ay salamat po, at ito'y na ipagbigay alam ho ninyo sa amin, at mahalaga pong matunto natin yan, at baka may mabiktima pa hong iba, kailangan matigilan ho yan. Alright. Sir, matanong ko lang, no, given this situation nila ni Sir Rolando at Estrelita, no, is there a possibility na may reconsideration siguro ang ating Pag-ibig in terms of their loan? Pwede mo magkaroon ng restructuring or something, consideration, given dito sa nangyari sa kanila? Kasi I think mukhang magkakaroon na ata sila ng problema na parang binabawi na ata or something like that. Opo, pagdating naman, alam mo ninyo, kaya nga po tumakbo sa Pag-ibig si Ginoong Rolando tsaka si Ginang Rita ay para ho magkaroon ng sariling bahay. Ngayon po, ang ginagawa ho natin sa kanila, muli po, salamat sa BITAG. Nakipag-ugnayan ho tayo kay Ma'am Estrelita para po makahanap ng ibang properties na maaari po nilang ipasok at bilhin sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan. Kung di man po sila ay anak nila o kaanak na maaaring magamit yung benepisyong ito at makabili po ng panibagong property sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. Okay, so ang sinasabi niyo, sir, yung mismong bahay nila ay considered as forfeited already. Wala na bang possible na grace period or any reconsiderations? Alam mo, masakit man mong sabihin, Sir Carl, Sir Ben, dahil nga po doon sa nangyari sa kanila at ginawa po nung hindi otorisado at nagpanggap na kolektor, ay hindi ho talaga na ibayad yung nakolekta mula sa kanila sa Pag-ibig. In short ho, binulsa ho nung kolektor nung hindi otorisado. Mukhang yun po ang nangyari. Kaya po tuluyan ng na foreclose yung kanilang property. So, oo, at nabili po ng ibang tao. Opo. Okay, so nabili na, sir, ng ibang tao kaya hindi na mabigyan ng reconsideration, baka magkaroon ng problema. Ngayon, sir, yung sinasabi ninyo na kung kukuha ng panibagong property, do you mean na magsa-start sila from scratch? Walang any considerations na possible mabigay sa kanila? Oo, ang gagawin na lang natin ay habang ngayon maaari nilang ma-take advantage yung ating promo rates para mababa yung kanilang bayarang monthly payments, at tutulungan namin silang makahanap ng acquired asset na kung gugustuhin nila para lalong mas mura yung mabibili nilang property. Alright, ito po si Sir Ben, Sir John. Okay na sa akin. Sir, gagawin na lang siguro namin, Jack, go all points bulletin kung sino nakakilala dito sa total, may picture naman kami. So, with that, sir, subukan na lang siguro natin na magawa ng paraan off the air na lang, ha? Okay? Sir Ben, maraming salamat po at malaking tulong po itong ipinagbigay alam po ninyo sa amin. Alright, walang anuman. Thank you, sir, ha? Thank you.
Okay, ganito lang, Carl. Siguro patingnan nga muna. Bigyan mo nga ako ng profile picture ng ng luloko rito. John Paul. John Paul. Sige, si John Paul. Lakihan nga natin kunting problema rito. Ang mukha nito. Okay. Bilang all points bulletin po ito, kung sino man po nakakilala rito at inaamin niya na gastos niya raw yung pera at tutulong siya ngayon pa man, makinig ka, John Paul Rojas. Unang-una, nagpapakilala ka na ikaw'y kolektor ng pag-ibig. Wrong, hindi ka kolektor. Pagmasdan po, picturean nyo sa inyong cellphone, ikalat nyo po dyan sa lugar ninyo. Saan lugar to? Probinsya? Okay. Sa probinsya po to ng sibahin pa ng Cagayan, okay? Parang nasa Cagayan Valley, nasa Cagayan po to, Up north, sino man po nakakikita po rito ng tao na to? Person of interest, pero dapat masampa ng kaso to. Ang nangyari po rito, naloko niya po yung dalawang mag-asawa na naghihirap ngayon, narimatay yung bahay, nagtiwala sa kanya. So, estapador ang tawag natin dito. Inaamin niya po sa bitag at tinawagan po to at sinasabi niya, ito'y babasahin kong statement niya uli dito, pakibasa. Sinabi niya, okay, nakahanda raw siyang tulungan sila Estrella mabawi ang bahay. Sira ulo talaga to. Pakita natin uli ang mukha. Ito po, maaring naglagay na ng bigote to, maaring nagpahaba ng buhok, pero makikita yung hugis, yung baba niya, yung korte ng taenga, yung ilong, tsaka ipin niya, ewan natin, mukhang walang toothbrush, yung kanyang lahat po ng profile na to. Ang sino man po makakilala rito at naglilibot-libot, maaring nangungulekta, ipagbigay alam agad sa bitag, Tugigaraw, Cagayan, All Points Bulletin. Kayong mga nasa law enforcers, tandaan niyo po to NBI, barangay, pasikipin po natin ang mundong ginagalawan nitong hayupak na to, na dapat ito'y pasikipin na hindi na po magawa yung modus. Bigyan po natin ng hustisya yung mga dalawang mag-asawa na naloko niya, nawala ng bahay. Malaking krimen po para sa amin yan. Itatabla po natin ang laman. Ganito po, makipagtulungan, pasikipin ang mundong ginagalawan, masampa ng kaso at matapon sa loob ng bilangguan itong tao na ito nang hindi na po maulit ang kanyang kalokohan at kanyang ito'y panloloko na maaari kayo po ang susunod. Baka gagawa na po siya ng modus, maaring iba na naman. Baka sa susunod, sasabihin niya, hindi na pag-ibig. Iba na naman yung kumpanyang gagamitin niya. So, tandaan po yan, picturean sa inyong cellphone. Ikalat po ninyo, siya po yung taong nanloko doon sa dalawang ito'y pumunta na sa atin. Naloko niya po, bigyan po natin ng hustisya. Pasikipin lang natin ang mundong ginagalawan. Hindi po tayo shame campaign, pero pinakikita po natin. Ito na po ang bukod tangi matutulong po natin sa mag-asawa na ngayon ay walang bahay, narematay yung bahay dahil sa kanyang katarantaduhan, niloko niya po. Binudol niya. Di ko maintindihan kung nakakapikit ng mata nitong kolokoy na to. Ginagamit po namin ang lakas ng programa namin, Luzon, Visayas, Mindanao, makipagtulungan. I-report po yung kanyang kinaroroonan. Kasama po sa bitag. Kami na po ang bahala sa susunod na dyan para nang sa ganon, person of interest na po siya, may biktima po siya, nawala na po ng bahay dahil sa kanya. Okay, Carl. Alright. Yes, ang gusto ko lang din sabihin, Sir Ben, dun sa kanyang statement, kung pwede natin balikan ng konti yung kanyang sinabi. May sinabi siya dito, Sir Ben, na ayon sa kanya, ay totoong may nasingil siya kay Estrelita Mendoza. Pag-amin yan. At nakahanda raw siyang tulungan si Estrelita na mabawi ang bahay. So number one, merong admission dun sa pangyayari na nakuha niya talaga ang pera. At pangalawa, babawiin niya daw yung bahay at tutulong siya daw mabawi dahil meron na siyang pagkakamali. Okay. At this point, ganun lang kasimple ang ating ginagawa. So, all points bulletin na lang. Kausapin natin ngayon si tawag dito? Estrelita. Si Estrelita. Nandiyan pa ba si Estrelita? Yes, sir. Estrelita, ganito na lang. Kinalat na natin Luzon, Visayas at Mindanao yung nanloko sa'yo. Yes. A person of interest. Kinakailang kayo ang mga nabiktima niya na walang kayo ng bahay, nasira ang buhay ninyo. Dapat sa kanya naman ay naghihimas na matatabang rehas sa bilangguan niyang putok sa buho na nanloko sa inyo. Pakita nga ulit. One last time. Okay, pakita. Ito na. Yan po ang aming hinahanap ngayon. Tugiisin po natin to. Makipagtulungan po, All Points Bulletin. Naloko niyo po yung mag-asawa, kawawa naman, walang ng bahay ngayon. So,
Bigyan po natin ng hustisya at katarungan yung taong kanyang niloko. Lumapit po sa bitag, sama-sama po tayo, bitagin po natin yan sa pamamagitan ng pambansang sumbungan. Okay? Antayin po natin ang mga impormasyon na darating para po sa katarungan, para po doon sa kanyang nalokong mag-asawa, si Estorita Mendoza at ang kanyang mister. Antayin po natin, ma'am, usap po tayo pagkatapos nito sa telepono, okay? Opo, sir. Alright, kay Karen. Alright, at magbabalik tayo. Itong pambansang sumbungan, Bitag Help Desk, walang katapat, walang katulad. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Mga magulang na ipinasok ang anak sa workshop, nagpabitag. Talent agency, nagsara. Pangarap na pag-aartista, nauwi sa wala. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Tulong po kami dito sa Bitag dahil gusto po namin ireklamo ang Jumpstop Entertainment Corporation. Makuhaan po yung mga anak namin na gagawa ng proyekto at saka magiging artista. Pero po, hindi po nangyari lahat ng mga pangako nila sa amin. Pinangako din po nila sa amin na bibigyan ng magandang proyekto like gumawa sila ng teleserye na makikita sila sa TV pero wala rin po talagang nangyari doon. Pagkatapos po kami pinangakuan at binigyan po kami ng kontrata ng 3 taon na yun nga po, artist na yung anak namin. And then po, ang nangyari, aside from that, pinagbayad po kami ng cash ban. Gusto po namin is mapanagutan po nila kung anong ginawa nila sa amin, tapos mabigyan ng hustisya yung mga anak namin. Umaasa po at nangarap na tutuparin ng Jumpstop yung pinangako nila. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Okay, mabilisan po natin aaksyonan to kapag hindi natin naubos ngayong araw na to. While may susunod, may follow-up po tayo. Simple lang po, kasama po natin yung mga gulang kayo, no? Alright? So, sino sa inyong talent? Ikaw? Ako po. Talent. So, lahat dito mga magulang. Okay, sige. So, eto po sila, lumapit po sa atin, gawa nga po ng nirereklamo po nila na talent, talent center ba to? What do you call this company na to? Na hindi naman masyado. Kumbaga, Talent Agency, Talent Entertainment Corporation. Talent po sila. Okay, mga Jumpstop. Okay, parang ganon. Ano bang, gusto ko lang maging malinaw, mga anak ninyo, pinag-workshop ninyo muna, tama? Pinag-seminar ninyo. Parang tinuturuan sila magsayaw, lahat na acting, tinignan yung mga profile nila.
Baka kasi sa listahan, mapipili sila sa loob ng sinasabi mga programa sa telebisyon kung sakaling kokontakin sila ng anumang network kung may pangangailangan doon sa mga profile ng mga bata or talents, doon depende sa palabas. Tama? Ganon. Okay, sige. So, walang masama doon sa kanilang ginagawa na dinedevelop nila ang mga bata, maglakad tulad nakikita natin kanina, parang naglalakad, kung the way na parang ganyan. So, tinitingnan lahat na yung kinikilos, pag-aasta, na posibleng baka pumasa sa audition kung meron man. Pero ang tawag niyan ay workshop. Tama? Anong binayaran ninyo? Workshop doon sa mga bata? Parang nagsiseminar sila? Ilang linggo, ilang buwan, or ilang araw ang workshop? Sa mga nanay muna, sa mga magulang muna. Sa amin po, yung workshop, wala naman pong bayad yun. Okay, ilang yung workshop na yun? Ilang araw, ilang linggo? Sa isang linggo po, minsan Saturday or Sunday. Okay, so mayroon bang bayad dito? Wala po kaming bayad doon sa workshop, pero sa amin provided po namin yung pamasahe, yung mga Okay, uniform. so in other words, ito'y libreng workshop. Yes po. Wala silang kinuha na bayad sa inyo. Wala po. So in other words, kusang loob na parang nagtitrain sila ng mga posible, naghahanap sila baka sa ibaba, may makuha sila ng mga batang may talent. O kung sino man yung, kung swerte, kung ang anak ninyo, ilikas po ng sinasabing natural o talent, kaya nakukuha. So, nagtataka ako, walang bayad yung workshop. Wala po. Kasi Okay. kami ng mga Hindi na, artists. okay na. Walang bayad ng workshop, tinitrain nila. Opo. Alright. Ano yung mga training nila? Yung may dance workshop, Okay. the acting. Okay. Lahat yan, ano? Dance, tula. Yeah. Okay, so lahat. Saka pagporma, etc. Kinukuha yung mga profile, tama? Yes So nilalagay nila doon sa file na just in case baka mag-fit doon sa yung malay nyo, pag may palabas, ito fit. Tapos i-audition. Sa audition, hindi pa naman final yan. Kung makuha, then swerte. Kapag hindi ka pumasa, ganun talaga sa mga audition. Okay? So walang kinuhang pera. Wala pong kinuha sa Walang amin. bayad. Wala po. Ang serbisyo ay libre. Opo. Alright, para sa iyo naman, nanay. Ganun din. Yung nag-ban kami ng hiningan kami ng ban. Cash ban. Cash band. Magkano cash band? 100,000 po. So ikaw libre ang workshop mo. Hindi po, lahat po kami talaga. May- Nagbayad kami ng cash ban. lahat Okay, kami. so okay. Para saan yung cash band na yun? Ano po, ang promise nila, bibigyan daw yung sa loob ng 3 taon, ibabalik yung cash ban namin na 100,000. So ngayon, hawak pa rin lang yung cash band. Opo. Yes po. So, pinuntahan niyo ba sila para saan yung cash band? Gaano katagal yung cash band na yan? Ang cash band kasi, nagtataka ako, ba't nagka-cash band? Hindi naman kayo, kayo naman, akala ko libre. Hindi pala libre, pero cash band. Opo. Doon sa parting yung car, medyo may kunting, akala ko libre ang workshop. Pero anong klaseng workshop may cash band? Bakit? Ginagamit Kasi niyo ba? ang sinabi doon ni Miss Maricar, ano lang yun daw, para daw di masulot sa ibang network yung anak namin. In other words, exclusive. Yes. Opo. Yes. Exclusive daw. Exclusive po. Nagpirmahan ba kayo ng kontrata? Oh yes po, pati anak namin nagpipirma din ng kontrata. Meron din cash ban agreement. Anak ninyo, pinapirma ng kontrata? Opo, pinapirma. Ilang taon yung anak mo? Ano po, 8 years old nung time Hindi na pwede yun. po meron ang mga bata dahil wala pang legal obligation pang unless kung meron kang 21 anyos, hindi ka pa pwedeng kumentar ng kontrata. Mistake number 1, cash band. Mistake number 2, pinapipirma yung bata kontrata. Kung ito'y totoo sinasabi ninyo, iimbestigahan namin ng malaliman to. O, kung totoo to, at sa iyo naman, Mrs., ano sa iyo? Ganon din po. Ganon din, cash band. Magkano? 100K. Alright. Sa iyo naman, ikaw ba'y talent or ano? Opo, bali, isa po ako sa mga artist. Nakasama ko yung mga anak po nila sa mga workshop. So ano naman ikaw naman, anong talent mo ngayon? Sing and dance? Kasama na rin po yung modeling, gano'n. Okay. So bali, nag-audition po ako noon, tapos yun, kinuha po akong artist. It's either magpapatuloy ba ako sa singing contest or magiging artist nila ako. Ang pinili ko po maging artist at doon nagbayad din ako ng cash band. Magkano? Ganun din po, 100,000. Kayo naman. Okay, sige. Okay, sige. Siya lang yung nag-iisang talent. Ilang taon ka na? 31 po. I'm 31 na po. Okay, 31. Okay. Ba't mga bata yung kinuha? Paano ka pampasama sa mga bata? Hindi lang naman po mga bata yung kinukuha nila. Actually, pati adults naman. Pero mas konti yung adults compared sa mga bata. Okay, sige. Kayo naman, ma'am.
Bali, meron po akong 2 anak na nilagay doon. Yung una So po, dalawa, ilang cash isa band mo? pong Hindi na, ilan? So magkano cash band? 200. Wow. Okay, sa Tapos- bawat ulo ka. Wow, Apo. okay. Sige na. Tapos, nagkaroon din po ako ng 2 franchises po Franchise lang? ng jams. Bakit ka nagkaroon ng jam? Kasi, okay. Anong jam yan? Yung talent center. Okay, kala ko peanut butter or ibang jelly story din jam. po yun. Ay, yung nag-franchise ka? Franchise for what? Meron din po akong Okay, contract. ito, corporation. Opo, nagtayo ng ganyan. Alright, Kasi, sige, sa iyo naman, okay na sa atin, ano? So, ikaw, Ganun din po. nagbigay ng cash band, bumili ka ng franchise. Magkano binayaran mo? bali, sinabi po sa akin na Nakabayad ka? may dinown po kami ng Magkano dinown mo? 250 bawat Good. isa. So, 200 plus 250, 450 na bayad mo. Hindi po. Magkano? Bali po, ang nakuha po lahat po sa akin is 2,600,000 What? po. Yes. Kasi po nagkaroon... Okay, sige. Sa iyo naman, 2 million. Sige. Ganon din po sir, yung Alright. cash band lang po. Alright, sige, ganito. Malalim na investigahan to. May nakita na po kami rito. Pag korporasyon yan, unang gagawin natin, siguro si Batas Mauricio, hindi natatapos dito, kulang to. Okay? Kung nalaman ko lang ito, inuna na namin kayo. Akala ko kasi simple lang. So, malaliman na to. Tutugisin namin to. Attorney Batas Mauricio, nakikinig sa atin. Attorney Batas, nakita niyo naman siguro, cash band, pinapiperma yung bata. Pagkatapos, saan ka nakita? Cash band para, para exclusive? Siguro masuri mo rin ka lang permahan ng kontrata. Attorney, what do you think? Opo. Well, lalabas po dito sindikato na po yan. Kasi yung mga nabiktima, may tatlo, yung mga nabiktima, nilitaw, may tatlo. May large scale swindling na po yan. Sindikato na po yan. At napakabigat na po ng parusa na ipapataw dyan. Okay, large scale. Okay. Medyo ganito, attorney. Masama ang signal natin. Babalik natin, attorney. Siguro ganito na lang gagawin natin. Okay, sige. Hindi natatapos dito to. Carl, Yes. papasok na ang bitag. Hindi na to pang ganitong klaseng pang public service or ine-ere. Ito'y kinakailan tinutugis. Umpisa natin sa, Securities and Exchange Commission. Lahat ng mga branch, Yes. kung sino-sino mga personahe. Lahat na dapat maimbestigahan yan. At saka kung totoo, may resibo ba kayong mga binayaran, kontrata, lahat. At masuri lahat yan. Ito pong pagkakaiba. Registered sa Securities and Exchange Commission and JAMSAP Entertainment Corporation. Baka naman ginamit lang pangalan na yan. So, siguraduhin natin. May opisina ba sila? Mayroon po. Saan kayo nagpermahan? Doon sa office nila. Office nila mismo. Saan office nila? One exclusive building. O, sarado na. Well, okay. So, ganito na lang. Umpisahan natin ang pag-iimbestiga, Carl. Nakita mo? Well, kinakapos na tayo sa oras Dapat inumpisahan natin to kanina. So, marami tayong tinignan natin dito. Sa una, akala ko nung sinabi mo, dapat inuna mo, sir, nag-cash band. Kasi kung sabi ko, kung ito'y libre ang workshop, wala kayong karapatan magreklamo. Kusang loob yun Yes. Kawang gawa yun At ma-promise lang yun. Kumbaga, parang libre yun. Pero, hindi pala libre. Yung kanilang ginawang rason, magka-cash band under exclusivity, kunyari. Anong exclusive yan? Bakit may exclusive contract ba sila sa mga ABS, GMA, or TV5, or anumang... sa bitag lang, hindi napapasa yan Meron din kaming talent agency rito, pero ang mga talent namin dito ay magagaling na mga executive producer, segment producer, pero iba, pangtugis. May mga pumapasa, may mga sumisemplang, may mga nagre-resign, hindi kaya. Okay? So, dito sa part na to, iba yung gagawin natin. Mag-iimbestiga tayo, Carl. Okay? So, hindi natatapos dito. Abangan niyo po to. Very excited ako rito. Meron na naman kaming mabibitag. Salamat at magkakatrabaho kami sa inyo. Thank you, sir. At gagawin namin, tugisin namin yan. Thank you, sir. Okay? Relax. Okay? So, Carl. Alright. With that said, no, Sir Ben, marami tayong nakita ngayong araw na kung saan itong mismong agency, hindi lang pala simpleng pa-workshop lang, ay meron pa pala silang inaalok, parang lumalabas. Bili ka na nito, bili din ito. Parang nagiging package yung yung pagkukuha ng mga talents na ito. Na aside from the talents, baka gusto mo din ito. Parang inaalokan sila, Sir Ben. Pero ang dito, nakakatawa rito, pagbebenta ng franchise, allowed ba sila? Okay. Yun muna. So ano to, McDonald's? Jollibee? Staff nila, sir, ng scam. Ito, sir, 3 beses na scam. Di bale, hindi pa natatapos.
Eto na po, nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi lang po kami sa studio, hanggang sa field, kahit saan. Pwede po kami. May mga ibang programa po, pang studio lang. Ang bitag po hindi. Lumalabas, nakikita niyo yung mukha namin, tinutugis po namin yung mga... Pag hindi po kaya dito, nilalabas po namin, tinatrabaho namin sa ibaba. Nag-iisang pambansang sumbungan, pinalakas, pinalawak. Walang katapat, walang katulad. Bitag. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niya akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Kinagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag. Next generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.